Hi everyone, Kian here. Our Bible verse for the day is all about 1 Timothy 5 to 8. Anyone who does not provide for the relatives, especially for their own household, has denied the faith and is worse than the unbeliever. So, um, yung teaching for today is caring for our elderly is a service, is a one way of service for God. Ito yung pagsuporta sa mga nangangailangan na parte ng pamilya natin. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ito po ay instruction ni Timoteo na sinasabi niya na ito yung gagawin niya sa church, na mayroong pagtutulungan lalo na pagdating sa widows, pag namatay ng asawa or may mga kapamilya pa. So ito yung instruction sa kanila na pagdating dito sa verse 8, sinabi dito, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied in his words than a non-believer. So kapag hindi na paglaanan ng sinuman ang pangangailangan ng kanyang sarili or relatives na part ng kasabayan ay tumalikod na sa pananampalataya, siya ay mas masahol pa sa hindi mananampalataya. So itong verse ko na to is pag na-claim mo na Kristiyano ka pero hindi mo sinusuportahan yung pamilya mo, mas masahol ka pa sa non-believers na hindi mananampalataya, na para mo na rin dininay or tinalikuran yung pananampalataya kay Kristo. So the first teaching is caring for our elderly is part of the worship for Christ. So lahat ng ginagawa natin is uri ng pangsamba. It's a kind of word of service na hindi lang panglinggo, kundi kabilang dito yung araw-araw na pagtrabaho, kabilang dun yung pagsuserve mo sa family mo. So kahit sa anumang sino man or parte ng pamilya mo na hindi kaya magtrabaho, ay kayang suportahan ng anak. So yung pag-aaruga sa kanila, it's part of worshiping, paglilingkod sa Diyos. And kapag tinignan mo yung kabuuan ng 1 Timothy chapter 5, sabi dito, yung mga anak daw or apo na kayang sumuporta sa mga elder o sa mga lolo or nanay or tatay na nangangailangan ng tulong, put their religion into practice. Meron tayong religion so we have to put our religion into practice na by caring for our own family and so repaying our parents or grandparents for this is pleasing to God. Natutuwa ang Diyos sa mga taong sumusuporta sa kanilang magulang, or this is pleasing to God na kapag nagtatrabaho ka at nakakatulong ka sa lolo't lola mo, sa mga magulang mo, or sa mga part ng pamilya mo na kailangan tulong, para ka na rin bibigay ng service, naglilingkod sa ating Panginoon. And anyone who does not provide for their family member is worse than the non-believer. So yung hindi nagsishare or naglalaan or sumusuporta sa kanyang family or relatives is pwedeng kahit kapatid or pamangkin, basta relatives, especially for their own household, lalo na sa immediate family natin. So dininay mo na yung pananampalataya mo kung hindi mo sila sinusuportahan, para mo na rin tinalikuran yung pananampalataya sa kanila, at masahol ka pa sa hindi nananampalataya. Kasi especially if you have that capacity na tumulong, na
pero hindi mo ginawa na tulungan sila or yung mga nangangailangan sa family mo, is like you have work na alam mo naman capable kang tumulong, then you claim for yourself that you are a Christian, but hindi ka tumutulong dun sa immediate family mo. So it's not pleasing to God, diba? So yung a kind of worship, hindi lang yung pagkanta or yung pag-worship natin every Sunday. Even the little things that we can do to serve other people is one way of pleasing our God. Yung tunay na pagsamba na dapat ginagawa natin is yung kahit yung simpleng pag-serve sa mga magulang natin. So that is a responsibility sa family natin na kailangan natin gampanan. At we have to put yung pagiging Christian natin into action, and sa pamamagitan nun, yung pag-serve sa sarili mong pamilya is nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon Diyos. So God come for the wisdoms by blessings for others and opportunity. So, even kahit yung mga widows, yung Panginoon natin, mahal niya yung mga widows, yung mga tapat sa Diyos. Lalo na yung mga widows na talagang they work hard at talagang tapat sila sa Diyos. So, mahal yun ang ating Panginoon. Now, we have to support them and taking care of them. So, let's apply yung pagiging Christian natin, put into action, and umpisahan natin sa pamilya natin, no? So application natin sa life natin. Now, let's support unang-una yung family natin na in need. Pangalawa, as a children, we have to provide for our parents or dun sa mga nangangailangan ng tulong, part ng pamilya natin. Then, everyone including the church, put your religion into practice. So, yun yung magandang teaching natin at application natin for these verses. Hope you like this verse. Thank you everyone, and God bless.